Power-hungry. Ito ang naging komento ni Undersecretary Claire Castro sa umano'y pinaplanong sexual at character assassination laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Ipinasampina na rin ng NBI, sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras para harapin ang issue. Si Crista Ramizares nakatuto. Mariing kinondena ng palasyo ang umano'y planadong paninira laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Kaugnay ito ng nabistong honey trap at sex scandal plot ng National Bureau of Investigation kung saan subject ng character assassination si Recto. Ayon sa NBI, 4 na human trafficking victims ang binayaran ni dating Congressman Jing Paras para gumawa umano ng kwento at pumirma ng affidavit laban kay Recto. Giit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi lamang ito ang unang beses na may naobserbahan silang paninira na nagpapagulo lamang sa bansa at hindi magandang ehemplo sa kabataan. Sino ang mga kaalyadong tinuturo na gumawa nito? Ito ba ang ugali na ipamamana natin sa ating mga kabataang Pilipino? Hindi dapat ganito. Nakikita ang karahasan, paggawa ng kwento, paninira, napakarampanta ng ginagawa nila. At ito ay nakakasira sa gobyerno, nakakasira sa isipan ng ating mga kabataan. Pinatatawag na ng NBI sina Batangas 1st District Representative Leandro Leviste at dating Congressman Jing Paras sa Huwebes para pagpaliwanagin sa issue. Tiniyak ng NBI na dadaan sa due process ang dalawa kung mapatunayang nag-iimbento ang talent manager at ang kinuntratang 4 na babaeng biktima. Mismong NBI ang tutulong na mapanagot sila. If they will not attend, then we have to deal with it na accordingly kung ano yung ebidensyang darating sa amin. Anyway, there is already the admission and confession nung mga subjects. That's why they're being subpoenaed to clear the light. Sinisilip na rin ng NBI kung may iba pang nabiktima o tinatarget na opisyal ng gobyerno ang grupo. Tiwala naman ng palasyo sa isinasagawang investigasyon ng NBI para panagutin ang mga sangkot. Crystal Ramizares, IBC News.